Hello mga kabayan, ako ang inyong ate sa kabayan sa Korea. Kumusta po? Kagaya ng nabanggit ko doon sa isang vlog ko na i-share ko yung mga karanasan ko dito sa Korea kasi gusto kong i-share para yung kahit yung mga pagkakamali para hindi na maulit. Ang gusto kong i-share ngayon ay yung pagkakamali ko. Hindi naman na pagkakamali yun, mabigat na pagkakamali, pero gusto ko lang talagang i-share para alam nyo din, lalo na yung mga baguhan na pupunta pa lang dito. Alam nyo, ang pagkakamali ko, bago ako pumunta ng Korea, dapat alam ko yun na hindi lahat ng Koreano ay marunong mag-Ingles. Akala ko noon marunong lahat mag-English ng Koreano kasi national language, international language ang English. Kaya akala ko kagaya ng Pilipinas, marunong din silang mag-English, pero my God, hindi yung asawa ko hindi pala marunong mag-English. Kaya grabe ang sakripisyo ko. Mabuti na lang may mga dito yung mga parang school na nagturo ng mga Korean para dun sa mga foreigners. Kaya sumama ako sa mga Pilipina dito na nag-aral ng Korean noon. Hindi pa ako nagbubuntis. Kaya ang payo ko sa inyo, yung mga lalo na yung mga bata pa na wala pang mga anak, dapat mag-aral kayo ng Korean kasi malaking advantage yan pag matagal na kayo dito, lalo pag gusto nyo nang magtrabaho. Yung malaking advantage pag marunong ka nang mag-Korean kasi maraming mag-hire din sa iyo. Kahit marami namang nag-hire ng mga foreigners dito kahit hindi marunong mag-Korean, pero mas malaking advantage pag marunong ng Korean, lalo na tayong mga Pilipina. Kasi dito maraming mga Pilipina dito, lalo na yung mga naunang mga Pilipina dito, magagalayin na silang mag-Korean. Ako naman, hindi naman ako natuto kaagad kasi mahirap ding aralin yung Korean. Dapat yung talagang desidido ka na mag-aral para rin sa inyong para rin sa inyong tawag doon, para rin sa inyong kinabukasan, para magkaintindihan kayo ng asawa mo. Mahirap lalo pag kasama mo pa yung mga biyanan mo sa bahay, hindi kayo magkaintindihan, puro senyas na lang. Pero kasi mas maganda pag mag-aral kayo ng Korean para yung sarili nyo, mai-explain nyo din, di ba? Kahit tama ka, sasabihin ng asawa nung namali ka, paano mo pagtatanggol yung sarili mo pag hindi ka marunong mag-Korean, di ba? Kaya dapat mag-aral tayo ng Korean, lalo na yung mga yung mga bagong dating dito na wala pang mga anak. Mag-aral kayo ng Korean, samantalahin nyo yan habang mga bata pa kayo, kasi malaking advantage talaga ang marunong mag-Korean. Hindi naman ako ganun ka-fluent sa Korean, pero at least naintindihan ko naman yung mga sinasabi ng asawa ko. Pag nag-uusap kami, naipagtatanggol ko din yung sarili ko, nasasabi ko yung mga gusto ko, kaya okay na rin, di ba? Kaya sana mag-aral kayo mabuti ng Korean. Yan ang pagkakamali ko na gusto kong i-share sa inyo para yung alam niyo yung gagawin niyo. Kasi lahat ng i-share ko dito sa channel ko puro mga experience ko, kaya
sana sa susunod na mga ano ko, mga video ko, vlog ko, sana panoorin nyo. Kasi wala namang nagtutulungan tayo lahat, ay wala namang nagtutulungan dito kundi tayo-tayo rin na mga magkakababayan, di ba? Marami pa akong mga yung mga experience na gustong i-share sa inyo sa susunod. Kaya sana mag-subscribe kayo at abangan yung mga susunod pang mga mga vlog ko. Kasi lahat ng i-share ko, gagaya ng nasabi ko, ay lahat mga experience ko dito. Sa ngayon, ito na lang muna ang masasabi ko. Sa susunod na video ko na lang ulit, mga kabayan. Sana may napulot kayong aral sa ko ngayon, sa vlog ko ngayon. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod.